G. Patnubay at gabay ng magulang ay kailangan sa mga batang manonood. Live from Zoe Studio, know the story behind the song. This is my story. This is my song. And now, your host, Mr. Junji Marcel. Magandang gabi po sa inyong lahat. Isa na naman gabing puno ng kwentuhan at kantahan ang aming handog sa inyo. Ito lang yan, siyempre, sa nag-iisang musical talk show ng bansa kung saan bida ang mga may akda ng awitin. Ito po ang Tim's This Is My Story, This Is My Song. Yay! Woo! Marlon! Yan, paborito ko talaga yung t-shirt na yan eh. Yan, courage is knowing what not to fear. Isa lang naman, dalawa lang naman actually ang kinatatakutan ko sa buhay. Ang Panginoon at ang misis ko. Yeah. Alright. Tonight, we give you a doubly interesting episode. Yeah. Keyword, doubly. Tagalog, doble. Yan. Two talented songwriters, but of different schools of songwriting and of different sectors in the music industry. Yan. Ang unang guest natin, tukayo mo. Yan. Ay, malaki ang paggalang ko. Bukod sa kauri ko siya, sa larangan ng paglikha ng musika. Siya din ay music content supplier. Yan. If there's such a word or such a phrase. Ibig sabihin ay bumubuo ng musika, songs, theme music, iba pang mga pangailangan pang musika para sa mga kliyente tulad ng mga recording companies, ad agencies at mga networks. He started playing piano at a very young age. Ayon sa kanya, doon nag-spark yung kanyang interest sa music. At also loves creating and designing things. Ba, okay ito, ha? Alamin natin kung paano niya nagagamit ang paglikha at paggawa ng mga bagay-bagay sa musika. Let's give it up for Mr. Marlon Barnuevo! Sir! Oh! Come on! Oh, yeah! Yeah! This is my story, this is my song. I'm giving God the glory all day long. This is my story, this is my song. I'm telling you the story behind the song. I will sing of every blessing, every moment of my life. I will give my testimony. This is my story, yes, this is my song. Thank you din, sir. My honor, my pleasure. Nakakatuwa. Si Marlon talaga, ano yan, hindi ako kinakabahan pag siya yung nasa piano. Yan, sobrang buo ang loob. Siguro nga because of the years of experience. Thank you, ano? yes, sir. I'm not insinuating when I mean years, ano. Pero sabihin, you are very, there's so much about you that I respect and we will begin to find out kung ano yan. Marlon, sino ba ang musical sa pamilya? Ang lola ko talaga. Lola? Kung napanood na nagpa-piano, tingin ko mga 3, 5 years old pa lang ako, nakikita ko siya nagpa-piano sa probinsya. Yun yung memory ko talagang unang musical encounter ko. Talaga? Lola ko. Anong tinutugtog niya nung time na yun? Mga Bisaya kasi lola ko sa mga Matudnila, mga classic songs din. At saka nalaman ko rin na pati yung lola niya, saka yung nanay niya, mga pianista din. Pianista din? Mga nasa music din. Tapos hindi minana nung nanay ko at mga kapatid niya. Napunta sa tumalon? Akin. Yes, tumalon yung mana. Professionally ba ginagawa ito ni Lola? Hindi may piano lang sa bahay. Uso sa probinsya nun yung mga may piano sa bahay. Oo, laging meron yun. Staple yun eh. So ganun, dun lang. Sino unang panahon, pag bumili ka ng sopa, dapat may piano? Parang ganun. Oo, ano yan eh. Kahit walang tumutugtog. Yan. Pero ikaw ang unang-unang professional na sa musiko na pumasok sa inyo? Ako rin. Okay. Pero mo ba iba sa pamilya na professional? Wala na sa pagkakatanda ko, wala talaga. Ito ba yung kinagulat nila na ito yung pinasok mong trabaho? Hindi rin naman. Siguro kaunti kasi iba yung profesyon ko talagang tinapos nung college. Sa Which trabaho, is? Industrial design. Yung kaya mahilig gumawa ng mga bagay. Bagay ba? Ano yung mga dinidesign ng industrial designer? Ang dinidesign ng industrial designer, parang architect eh. Pero imbis na buildings or structures or interiors, mga gadgets. Wow! Furnitures. Yung korte, yung design. Yes. Pwede.
Malaking kinalaman sa paglikha ng awitin kasi parang... Malapit din kasi yung pag-create ng concept hanggang sa revision stage, hanggang Yes. pag-finalize, malapit din eh. Magkakalapit din yung konsepto. Humuhulma din, ano? Din, Pero ding plantilla, siyempre na kailangan sundin. Yes. Realistic din siyempre. Feeling ko may pagkakaibang songwriting. Ang songwriting pwede kang walang bounds kasi ito bound ka physically by whatever Yes, is. may design parameter law na of physics, tinatawag. diba? Oo. Yes, meron ganun. Alam mo, siyempre, gagawa ka ng tablet, gawa sa yelo. Hindi naman pwede yun, definitely. ano? Matutunaw ka agad. Exactly. Ayan. Gusto kong malaman, ano ba at sino ang iyong mga musical influences? I really love the music of Mr. C. Ryan Cayabyab, siyempre. Siyempre, mga music ng 70s, 80s, hanggang 90s, yun yung mga kinalakhan ko. Kahit mga Willie Cruz. Wow! I love Sharon Cuneta songs. Oo naman. Ganun talaga. Hitik na hitik kasi ang musicality ng mga panahon na yun. Hindi Yes, naman yes. sinasabing hindi na sa ngayon. Pero nung panahon na yon, ang uso yung napakaraming dinidireksyonan yung progression. Totoo. Di ba? Very malikhain sa pagmeri nung music at saka nung At lyrics. hindi pwedeng basta-basta yung arrangement kasi talagang orchestra yung gagawa. Yun na nga. Ganun. Oo, kasi baka sabihin nung violinista, wala naman sa no. Hindi ko... Dapat ito, gano'n. Totoo, yun yung na-appreciate ko nung era na yun, yung rawness, saka yung pagiging, yung kapal ng tunog lagi. Kapal ng tunog, ano? Kasi piano, cello lang, pasok na eh. Mismo na. True. Bukod sa nung panahon na yon, magastos yun eh. Ay, totoo din daw. Sabi nga po nila. Oo, kasi ano yun eh, tatawagin mo yung buong Philharmonic eh. Yes. Para tumugtog. Gusto ko malaman naman na marami akong tanong ngayon, kaya magbigyan mo na ako. Shoot. Oo. Yung iyong songwriting process, are you the usual songwriter who starts with a very beautiful melody? Yung songwriter of the old school kind. Medyo, pero mas sanay akong nagsisimula talaga sa kahit hook ng, particularly sa chorus. First line, or first to second line ng chorus, tapos Correct. minsan dire-diretso na yun. Yun yung umuubos ng oras ko eh, yung isa, dalawang linyang yun. Correct. Pag nasimula na, depende sa kung para saan yung kanta, dire-diretso na. Yun na yun. Pareho tayong same school of thought, ano? Why do you start with the chorus first? Gusto ko lang malaman ng ating audience. Yun yung tingin ko sa kasabi din ng marami na pinaka-tumataksak sa tao yung pinaka-chorus eh. Second na yung first verse ng line. Yes. Or yung intro. Pero Intro. yung intro sa mga musikero yan eh. Yeah. Usually areglo yun eh, no? Yes. Pero you being an arranger also, it's integral sa songwriting mo. Importante. Totoo. Halos sabay na rin ako gumagawa. Gumagawa. Recently. Naririnig na ng tenga mo kung saan pupunta siya. Yes, exactly. Narinig mo na yung string section. Ganun na rin. Like Even at the early stage of doing the song. Sa kalidad ng songwriting mo ngayon, na-appreciate mo pa ba yung mga two-chord songs? Oo naman. Okay. Nandun pa rin yun. Parang sa design nga din eh. May design na simple lang. Oo. Pero mahal or na-appreciate ng Okay. marami, nabibili. Ganun din tingin ko sa songwriting eh. Meron din, no? Yes, meron din, of course, meron ding design na simple, hindi bumibenta. Meron ding kantang sobrang simple, hindi bumibenta. Pero wala dun sa konti o dami ng chords. Oo. Para sa akin. Gandang sagot yan. Mabuting-mabuti yan. Gusto kong, bago i-feature natin yung kantang talagang nung narinig ko talagang meron pa palang gumagawa ng kantang ganyan, ay mag-snippet muna tayo ng ilan ng mga kanta mo. Gusto mang punta tayo sa keyboard? Punta tayo na. Marlon! Hihiram daw si Marlon. Okay, Marlon? Marlon. Dalawang Marlon tayo. Puntahan kita dyan. Yan. Sampulan nga mo ako ng... first of all, ang una kong tanong, specifically, ang main kumbaga sa library of works mo, ano ang karamihan doon? Jingles ba, theme music, or actual songs for other artists? Main bulk yun, the main bulk. Actual songs for other artists, mainly because hindi ako singer talaga eh. Tapos Okay. writing lang din talaga. Pareho talaga tayo. So Oo. second na lang din yung sa trabaho, yung Oo. providing content and everything else. Okay. Sampulan mo naman ako ng ilan. Alam mo ang gusto mong i-share dito kasi marami-rami na yon. So, bigyan mo ako.
Kasi alam ko Steady may yung, gawa ka kay Noel Cabangon eh. Tingnan ko maalala ko Marinig yun. nung isang Noel Cabangon song mo. Naalala mo ba yun? Yeah. Lumapit ka lang sa bukahan ng awa. Lumapit ka lang sa Diyos na dakila. Medyo nakalimutan ko na yung lyrics, pero parang ganun yung takbo. Parang gano'n. Parang naririnig ko na nga si Noel, ano? Yung Himig Jesuita. Parang Nung narinig binigay ko nga yung song na yun, ang sinabi din sa akin agad kay Noel na ibibigay. So, Oo. medyo nagulat din ako. Lalo na Noel Cabangon yun, ano? Isa pa, yung... ano ba gusto mo i-share? Pwede yung kay Liang? Ronnie siguro. Ronnie Liang. Sige, yung liwanag. Sa chorus. Pag-ibig mo'y liwanag na bumabalo sa puso kong tila limot na ng panahon dahil sa'yo ngayon'y nasisilayan tamis ng iyong halik ang yakap mong kainin tunay kong liwanag. Yan ang kanta. Dulat talaga yon dati. Tapos Oo. ang kinuha ni Ronnie, naging ginawa niya ng solo. So, wala nang change key or you... Meron pa rin. you still Pinit nila kept yung it? change key. Tapos Oh, nakanta okay. pa rin yun na maganda. Oo. Natutuwa ako dahil you still maintain yung ganung sound, ano. I think timeless na yan eh. Hindi na magbabago yan. It's making a comeback very strongly. David Foster, you know, and teleseries, you hear. And can you see yourself doing this na for the longest time, this sound? Definitely. In fact, yun yung isang pinakapangarap ko. Yung may isang song na talagang magamit sa isang teleserye na matagal yung takbo. Yun. So, I'm praying na dumating yung time yan. Palagi ko mangyayari. Especially, naririnig ko yung kanta mo. And siguro isang sample pa, yung kay Zendy. Naalala mo ba yun? Yung Naalala habang ko. kayakap ka? Ibubulong habang kayakap ka ibibigay ngayong kapiling ka ang nadarama mainit ng pagmamahal habang ating pinapatila ang ulan. Oo, yung pala yun, naalala. Okay. Grabe, no? Ikaw storyteller. I can sense sa mga songs mo the way you write your lyrics, the way you paint, no? Pintor ka, no? Imagery. Do you see yourself doing something totally different? Not painting, ibang estilo, song, hindi jingle. A song that will be, say, performed by someone who is totally out of genre for you. Kung bibigyan ng pagkakataon, yes, but definitely magpapa-mentor ako with a friend, a fellow songwriter who is into that kind of music. Yung ganong Yes. style, ano? Good, ano? I think the key talaga in making it in the industry is to be very open to any music style. Ikaw ba, willing ka to collaborate with someone na hindi mo type yung music niya? If given the chance, yes, especially at my age. When I was younger, meaning ko, hindi ako ganun ka-open. Pero nung nagtagal na rin, Oo. na-realize ko ganun na ka-okay sa akin ngayon. Ayun. Ngayon, meron tayong napakagaling na songwriter Yes. na nai-guess na natin dito. Yep. Nakapapanalo lang ng Philpop. Yep. Yan, so maraming fishball ang Congratulations, mabibili malaki. nun, ano? Tawagin natin si Davy Langit. Yeah! Davy, represent! Yan, diyan ka lang. At kamusta ka, Davy? I'm good. Yan. Yes, you are. Yes, you are. Yes, yes I you're am. good. So proud of this boy. At kasama mo, ano yan, mga kalahi nila Tyro at nila, yun yung nangaagaw ng trabaho sa atin. Yan. Yung laging sila na-approve. So, masyadong galingan. At we're so happy for you. Tims, basically was rooting for you at the time and everybody's really happy. Thank And I you. think you really deserve the win. Thank you. Oo, yan. Pakinggan po natin likan awitin ni Marlon Barnevo, Araw, Ulap, Langit.
Pilitin mang baguhin ang aking nakaraan, sa'yo lang natama ang pag-ibig na tapat. Sabihin man nilang ika'y hindi nararapat, ika'y aking hangad na makapiling habang buhay dahil araw, liwanag na natatanaw, ulap sa yakap mo'y nadarama, langit, pag-ibig mo na kay sarap, tila lumilipad sa tuwing kasama ka, aking sinta. Kahit talikuran ng mundong pinagmulan, hindi magsisisi, ikaw ang pinili. Malaya mang lumisan at di na magparamdam, ito'y di gagawin. Kailan may di kita iiwan dahil araw, liwanag na natatanaw, ulap sa yakap mo'y nadarama, langit, pag-ibig mo na kay sarap, tila lumilipad sa tuwing kasama ka, aking sinta. Liwanag na nakatanaw, ulap sa yakap mo'y nadarama, langit, pag-ibig mo na kay sarap, tila lumilipad, tanging sa'yo lang liligaya dahil araw, liwanag na natatanaw, ulap sa yakap mo'y nadarama, langit, pag-ibig mo na kay sarap, tila lumilipad sa tuwing kasama ka, aking sinta. Yay! Grabe. That is the version of Davy. Nanliligaw lang. Nanliligaw. Okay. Ang hindi niyo po nalalaman, si Davy po ay isang broadcaster din. Yun. Yan ay susulitin na, nandito ka na rin Nandito lang. na rin lang ako. Okay, so kunin mo yung microphone na yan. Okay. Ito ang cue card. Okay. Pakitanong lang si Marlon yung the story behind the song. Yan. Dito tayo. sige. Ikaw trabaho ka na dyan. Sige. Yan, okay. So, Marlon, ano ang istorya sa likod ng kantang Araw, Ulap, Langit? Yan, score. Dapat ini-score May mo. scoring Kapag eh. nagtatanong siya, score ka. So, Senyor Marlon Banuevo, Yeah. ano ang kwento sa likod ng iyong awiting Araw, Ulap, Langit? Yan. Yan. Sige. Well, sinulat ko talaga tong kantang to noon para sa aking former fiancé. Yun. Parang may kwento, pause, ano? May kwento. Pumos ng kwento. konti. Yes. Ayan. Nung panahong ikay, talagang naniniwala sa forever ka
Kailangan may ganun yung ganyan at aksento kasi ganun. Dapat medyo hugot na yung ano. Hindi kayo naniniwala pa sa tunay, busilak at walang hanggang pag-ibig. Yan. So what is the message that you want to convey to your listeners with regard to the song Araw Ulap? Oo. Kuya Davey. Naniniwala tayo eh. Ang true love, nandyan pa rin. Andyan lang yun. So, andyan lang yun. I'm still hoping na yung mga kadinig ng kantang yun, maniwala pa rin sila. Yeah. Totoo pa rin ang true Totoo love. pa rin. Totoo yan. Totoo pa rin. Totoo. Naniniwala. Sabi nila, Sabi pa nila. Dadating So, din yan. ito, sunod na tanong natin, Yeah. ano yung mga awards or yung mga recognitions na natanggap ng Yan. kantang ito? Yan. sa pagkakatanda ko sa Awit Awards, pinala din yung Araw Ulap Langit. Wow! I think 2 nominations kung hindi ako nagkakamali. Galing. Galing. Paano yung for best R&B din? Best ballad siguro, no? Ayun, para sa akin, ang pinakamalaking recognition pa rin doon yung kinanta siya ni Ma'am Dejin. Yun na, isa Sinama lang niya sa yun. album niya. Grabe yun. Walang kapantay yung nangyari na yun. Hindi ko inaasahan talaga yun. What are your beliefs or principles in songwriting? Ayan na. Yan na. Okay, natanong ka na rin yan noon. Tanong na rin ako nito eh. Para tayong pansito at Dolphy, ah. Okay, sige. Sige. So, Marami talaga sa Pinoy, hilig talaga yun. Yung nakaka-relate, hugot, yun yung mga Yan. terms na yun. Tingin ko yung power ng songwriting nandun talaga eh. Pag nahuhugutan, madaming nakaka-relate, yun yung doon nakabase yung prinsipyo ko sa songwriting. Kailangan yung tao makarelate. Kailangan ako mismo makarelate. Kailangan yung kakanta makarelate. Isa yun sa pinaka-importante. Mahirap kantahin pag di ka so nakakarelate. dapat nakaka-relate. Kasi, di ba, ang music naman is a form of communication eh. Correct. Tsaka, kumbaga, inaano natin yung, isinasabuhay natin yung feelings eh. Correct. Ng ibang tao eh. Di ba? O ng tao in general. Correct. Ito ba eh? Sige. Sige. Yung Sunod na. connection natin. Ano yung connection susunod? Sunod na connect natin dyan eh, ano Yun yung, na. yung advice na mabibigay mo sa mga tulad ko na mga nagsisimula pa lang na Simula! Laki na kinita mo. Ay, Simula ka pa. Nagsisimula ka, pinapanood na kita eh. Bata pa ako eh. Ano man yun? Mukha ka lang bata. Ano na po yan? 75 years old na po yan. Yun na. Sige. advice sa mga aspiring songwriters. Suggestion ko yung talagang very practical. Kasi talagang tutok na tutok sila. Gusto nilang matuto. Malaking word ang paninindigan, pero kasing kung gaano siya kalaki, ganun din kahalaga yun, tingin ko. Saka tamang balance between paninindigan saka ikabubuhay. Ayun. Maganda yan. Maganda. Minsan doon nagkakaproblema eh. Oo eh. Minsan lack of communication lang saka hindi lang magkaintindihan sa bagay na yun. Nagkakaproblema na lalo na kung nasa isang grupo ka. So tingin ko, yung tamang balance pa rin. Yung realistic balance between those two. Sabi nga nila, sa aking isang matalino at matalinagang kaibigan na si Doji Simon, yung gumawa ng Langit ang Buhay. Si Doji Simon na gumawa. Sabi niya, bro, kailangan matuto ka lang pumili. Yung sinasabi mo, dun sa dalawa. Hindi all the time. Si Jay Durias lang ang nakakagawa nun, yung napagsasama yung paninindigan at nagiging hit, ano? Pero kailangan pumili ka. So, in line with that, talagang you have to be very realistic. Is this song for commercial market? Or is this song to make a difference? Buti na lang ang song mo ay hindi lang siya puso, marami pang nakapakinig. Saka papasok din dyan yung yung timing eh. Ayun, Timing ng hindi isang pa panahon. Hindi pa panahon, di ba? Di ba? Yun, gusto kong malinaw. How many years ago before siya talaga napansin? Bago ko siya isali sa Philpop, nabuo na yung kanta na produce na yon 2 years. 2 years before Years, Philpop. 2 years ang nakalipas. Nasa baul lang. Tapos nung may Philpop na, naisip ko isali. Yung mismong file, May panahon. yung mismong rough mix, yun yung... Ikaw ba nagtapo na ng kanta? Yung talagang hindi talaga mag-work yung kanta na to? Naniniwala ako, lagi ko din sinasabi kay Davey yan eh, walang kantang nasasayang. Laging may mapupuntahan. Ito eh. Talaga. Ako may sinayang talaga ako kasi talagang walang kwenta yung kanta. So, pero hindi rin nasayang Masabi. ng bakit. Nakuha ko yung 2 lines of that melodically sa ibang kanta. Nare-recycle So, hindi yung iba eh. Recycle pa rin. Meron naman yung iba, sinulat mo para sa isang nililigawan mo, binasted ka, gamitin mo sa susunod. Sa susunod. Di ba? Oo. Recycle natin. Recycle lang na recycle. Huwag mo nalang sasabihin doon sa Oo, isa. lang malalaman. sulat ko yun para sa'yo, gumano ka na lang. Ayan. Alam mo nila ngayon, no? Ayan. Practical lang. Ayan. Ngayon, titignan natin.
kung ang husay mo sa pagbasa ng teleprompter. Eto na. Nandun na tayo. Sige. Eto na. Kaya mo yan. Siyempre, magbabalik tayo after a short break at mamaya, isa pang talented guest ang hatid namin sa inyo. Stay tuned on Tim's This Is My Story, This Is My Song. Yeah! Jamie Langit, Marlon Barlaba. Galing! Ang tip ko po sa inyo this week, isa sa mga songwriting rules to live by. Ito na po ang huli. Rule number 10. Wait lang. Yan. Ang medyo profound, ano? Ang ganda ng dating. May nagsabi, the top 2 habits that will decide between success and failure, between real change and staying in the same place, are patience and perseverance. Walang hindi nakukuhang masarap na nilaga sa taong matiyaga. Di nga ba? Pag may tiyaga, may nilaga. Yan. Dito, ang nilaga ay yung ubod ng sarap na kanta na siyang magpapakilala sa'yo sa industriya ng musika. Naalala ko nung ako'y bata pa. Yan. Laging nung ako'y bata pa. Nung ako'y balingkinitan pa lamang. Ang bagal talaga ng process. Gusto ko nang maka-crossover pero hindi nangyayari. Dahil masyado akong gigil. In the Lord's sweet time, eventually, siguro, sabi niya, alam mo anak, ready ka na, bibigay ko na sa'yo. Eventually, ibinigay niya rin sa akin, naka-crossover din ako. At nung dumating, napakatamis, napakasarap. Masarap kasi pagka naghihintay ka at nagtsatsaga ka. Na-imagine ko kung tumigil na ako siguro, ang dami kong na-miss, di ba? Actually, you don't know if your next song will be a hit. But you do know that the next opportunity is waiting just around the corner. Try to have something ready to show in God's sweet time. At yan po ang ating Tim's Tip for this week.